Good day everyone, so I am Ronally Abuso and I am with my team. So later on you will know them. So in this video is we'll talk about the lesson Revolt and Revolution. So we hope you watch this video because after this video is we will have our quiz. So if gilantaw ninyo ni is maka-answer gid mo sa quiz. So thank you and enjoy watching. Lesson objective. By the end of the lesson, the student will able to describe what happened and why during key Philippine revolt under the Spanish rule. Second, to tell the differences between the leaders and the group involved in the revolution by looking at the original sources or the primary sources. Lastly, study and understand the important original documents about this revolt. So, let's proceed to our lesson. So, our lesson entitled Revolt and Revolution. So, what is revolt and revolution? So, revolt refers to attempt to end to the authority. So, it means kanang gusto bito ni mo i-end ang isa ka authority kay feel ni mo murag unfair na kayo ang treatment, you want to end that. So, that's what we call revolt. While ang revolution is referred to the rebellion or madugong labanan. Diego Silang letter to the British. So to give you an overview in this topic, it is all about Silang sent a letter to the British to seek help because there's a point na nanubran ang pagtrato sa mga Spanish sa atua, specifically sa Ilocos. Tagko na kayong buwis agipang kuha sa ilahan, like dili na siya makatao. That's why nangayok tabang si Silang sa mga British because that time po isang mga British is nasa Pilipinas because murag nasakop ito nila ang kapasidad sa Pilipinas which is Manila. That's why dito na nga si Silang sa health. Silang background. So Diego Silang was born in Pangasinan. Silang was orphan. So bata pa lang siya is nakatiran siya sa mga pari sa Bigan kay ulila naman siya. Silang also work as a messenger. Silang get his education under the Praile. Praile is mga pare. Imo nang tao sa mga pare sa una sa mga Spanish. Silang married Agabela Silang. Gaya ng sinabi ko kanina, nakuha ng mga British ang Maynila noong ikapitong digmaan. So naghangad ang British na palawakin ang kanilang puwersa kaya kinuha nilang Manila sa mga Espanya at nagtagumpay sila. Nakuha nila ang Manila halos umabot ng 2 taon. At sa pagkakuha ng British sa Maynila ay naglahad ng kainaan sa pamamahala ng kolonya ng mga Espanya sa Pilipinas. Pinaalis ni Silang ang mga Espanyol sa Ilocos at nahinto na ang pagkukuha ng malaking buwis sa mga tao sa Ilocos at humingi rin siya ng proteksyon sa mga British. Motivation of Silang. So Silang declared revolt because he wants to defend Ilocos from hindi makataong trato ng mga Espanyol sa kanila and to proclaim allegiance to the British. So allegiance is katapatan sa mga British. So ito ang mga highlight sa sulat ni Silang o ang ibig niyang ipagpatid sa sulat na binigay niya sa mga British. Allegiance to the British crown. So Silang declares his allegiance to the King George III of Great Britain and offers his service to the British. Dedication to the God and the King. He dedicated himself to serve of the God and the King George III, whom he acknowledges as his king and master. Offers support. Silang offers to seize and secure Augustinian fairs or praile in Ilocos if the British governor wishes. Grievance against the Spaniards. Silang expresses his intention to free the people of Ilocos from the Spanish operation, specifically mentioning the removal of unfair taxes and forced labor. Gift and resources. So Silang mentioned the resources is available if magsugot ang mga British na makipag-alyansa sa ilaha. I-offers nila ang mga gifts such as sugar, cakes, and chocolate. Analysis of Diego Silang letter. Submission to the British. So the cause of the submission of Silang the letter to the British is because the unfair treatment of the Spaniard towards the people of Ilocos.
Silang also highlighted that his conviction weren't purely anti-colonial. Gusto lang niya na mapasa ilalim sa bagong kolonyal na which is mas makapangyarihan. Limited vision, because si Silang is nag-focus lang siya sa Ilocos and Bigan. What about sa another part sa Philippines? So that's why limited iyang vision. Practical demands, because gusto gid ni Silang na mawala tong mga hindi makataong trato ng mga Espanyol sa mga tao sa Ilocos. Our next topic is Herman Folles Carpadia de San Jose through its hymn. Apolinario de la Cruz, o mas kilalang Hermano Puli, is from Tayabas, o ngayon ay Quezon na. He was born in 1884, went to Manila to pursue dream, to enter a monastery, and become a monje. Monje is kanang pari bitaw, kabantay mo anak kanang murag upo bitaw sila, muna silang monje. But because he was Indio is ang mga katutubo, munang tawag sa mga Spanish at was una. Wala siya kialaw na ma-enter sa monastery, kaya nagtrabaho na lang siya sa lay brother in the San Juan de Dios Hospital. Ngunit kalaunan ay naging preser o minister. Minister is kana bitaw galit sa simba if katilimbanon lang. Mura sila pari, pero di sila makonsider as pari kaya wala man sila nag-agi sa proseso sa pagiging pari. Dahil sa pagiging minister, kaya natatag niya ang Carpadia de San Jose sa edad na 18 and 19th century. So if 19th century, so therefore mga 1800 na siya. Because advanced man og 100 century in every century. Religious syncretism. Ito ang pagsama-sama ng iba't ibang paniniwala ng iba't ibang relihiyon. Millennial movement is muna siya na naniniwala sila ng ang malaking pagbabago ng lipunan sa hinaharap. Carpadia origin. So kanang Carpadia origin is kitatag because dili nila gusto na puro ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo gusto nila nasagulan ni sa mga katutubo at paniniwala ng mga Pilipino. Expansion and alarm. Dahil sa mabilis na paglaganap ng Carpadia ay nabahal ang mga Tagalokman na baka ito ang magiging simula ng rebellion. Ipinagbabawal sa samahang Carpadia ang pagsalay ng mga Spaniard ng walang pahintulot na Hermano Pole. Natakot ang Gobernador General sa samang Carpadia dahil akala nila ay ito ang simula ng rebellion, kaya inaresto nila si Hermano Puli at ang mga leader nito. Dahil natakot ang Spanish na baka rebellion ang hatid ng membro ng Carpadia, ay inatake nila ito, kaya ang mga Carpadia ay napilitang magtago sa San Cristobal ng Tayabas in October 1841. Dahil sa persang pagpatay sa mga membro nito, halos 100 ang namatay ng membro at pati na rin ang pag-execute sa kanilang pinuno na si Hermano Pole. The hymn Kalawatian, one of the main hymn of the Carpadia, was the 42-verse poem entitled Dalit sa Kalawatian sa Langit na Karatanan ng mga Banal, o sa Ingles ay Hymn to the Glory in Heaven where the Saints Reside. Origin of Dalit. Hermano Pole obtained this hymn in Manila. Although not originally for the Carpadia, he adapted it. It was written in Old Tagalog by Fray Pedro de Herrera, a Spanish missionary. Sa kabuuan, ang revolt na ginawa ni Diego Silang is patungkol sa malaking buwis na binigay ng mga Espanyol sa mga tao sa Ilocos at Bigan at ang kaniyang pagkikig-alyansa sa mga Brites. Samantala, si Apolinario de la Cruz naman, o mas kilala bilang Hermano Pole, ang revolt na kaniyang ginawa is patungkol sa relihiyon. Gusto niyang hindi puro lang Kristyanismo
ang nasa Kristyanismo. Nais niya itong dagdagan ng mga katutubo at kultura ng mga Pilipino upang hindi ito maging puro Espanyol lamang. Sina Diego Silang at Apolinario de la Cruz sa isa lamang sa mga Pilipinong naghahangad ng mga pagbabago at isa lang sa kabilang ng rebolusyong kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o ang KKK na naghahangad ng pagbabago sa Pilipinas at sa pagkamit ng pantay-pantay na karapatan.